So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share at ilagay dito sa playlist. Alas 12 ngayon, break time. So, eto na yan. So, mag-vlog tayo ng 3 video ngayon sa about sa spiritual life and other topics in life. So, about money, bakit hindi nag-asawa ng maaga at financial. So, eto nag-relax si Sir Boyet. Layet. Vlog na naman kami ba? Okay lang na, share naman, break time naman. So, eto tayo guys. So, trabaho tayo ngayon. Medyo helper tayo dito ni Sir Boyet. Di kaya niya nag-iisa. So, itong vlog natin. Hindi nyo kaya, kayo lang mag-iisa. Kailangan nyo talaga yung advice ko. Yung vlog ko talaga. Kailangan nyo talaga yan guys. Maniwala kayo sa hindi. Ito makakatulong talaga sa inyo. Magpa-boost, magpalakas sa buhay nyo. So, bakit hindi nasawa ng maaga at saka mag-business. Okay. So, ating i-mix, i-jumble natin yung mga topics. So, nagtingin-tingin siya ng kuha ngayon. So, bakit talagang hindi talaga maganda? Ito talagang number 1 trap. So, una, mga binata ngayon, madaling mag-fall in love, makita ng gwapo, or ano bang nasa kanya, pera ba, or magaling mag-talent. So, sige, yun ang most common na ginagawa ng karamihan, lalo na mga binata. O mag-school ka, may dahilan talaga yan bakit. Pagkatapos, yun, nag-school ka, nag-work ka, pagkatapos, kasi, parang iba daw kasi, iba kasi yung opinion ng tao, para may inspiration, may lakas. So, lahat ng mga interview, mga topics, pinag-usapan natin, pinikwento na natin yung tinatanong. So, share lang tayo ng mga idea. Hindi tayo, so, ngayon, sabi ni Sir Buyet na naghiwalay sa GF niya, may anak, sabi daw niya na nakaalis na daw siya sa problema kasi may anak talaga. Malaki talagang tinik, malaking problema, lalo nang hindi kayo magkasundo talaga. So, yun ang pinakamahirap, saka immature yung partner na nakasama niya. Pag bata pa kasi yan, immature pa talaga yan. Pangalawa, paano mag-handle ng pera at saka yung income, mahirap yun. Hindi naman tayo nagdi-discourage dito sa buhay. Dapat dito sa vlog ko dito, gusto na talaga natin na being inspired, masaya araw-araw, excited everyday. Hindi lang makukuha natin sa jowa or scandal lang lahat ng bagay or mga bisyo lang. There's lots of many ways na paano tayo lalakas araw-araw. Kasi ang buhay, nung nabuhay tayo araw-araw, si Lucky yan. Araw-araw tayo nabubuhay. Para yan pag-aakyat ng bundok, marathon yan eh. Dito is marathon pang matagalan, hindi tayo sprint na madalian, sinong una, ganun. Ang problema lang kasi sa karamihan sa mga kabataan, nagmamadali, nagre-racing sa scandal doon, sa pag-asawa agad, di ba? Then wala pang income, di ba? Nag-aaral pa. Yun ang, yung last 10 to 20 years ago, yun ang napakalaking danger na problem na ini-warning ko talaga sa kanila. Ako, sa sarili ko talaga, ako pa lang, single pa lang, nahirapan talaga ako. Maniniwala ako sa reality, talagang buhay is not an easy task talaga. Hindi mo maintindihan kung ano talagang unahin mo, anong gagawin mo, or wala talagang advice, lagi nagkagalit, kailangan mong kumain araw-araw. Gastos talaga. Hindi naman tayo nagdi-discourage ito. Importante dito na, even in a simple things na kung makakain ka araw-araw, it's parang ginto na, parang diamond na makakain ka araw-araw. Hindi tayo sa negative o dinidiscourage ko kayo, hindi. Being grateful sa lahat sa maliliit na bagay na naaabot natin araw-araw o dumarating, yung makakain ka araw-araw. May iba na wala talagang pagkain, wala talagang bahay matirahan, walang matrabaho, or marami problema doon, naging alik ang iba. So being grateful lang tayo, magpapasalamat lang tayo everyday. Yun lang naman ang punto ko dito sa vlog ko. Yun lang din na being prepared na dapat sa last na talagang pag-aasawa yung pag-relationship. Nandun na talaga sa pinaka-ultimate test yan. Yung talagang pinaka-matindi na talagang test yan. Pero kung itong mga bata kasi, mga binata at mga bata pang babae at lalaki, kung yan ang unahin mo, mamatured ka talaga ng maaga. Pagkatapos wala ka na pang lotion, yung mga sabon mo, magaspang na kasi kailangan mo mag-budget kasi para sa anak-asawa mo. Hindi naman masama ang anak-asawa. Napaaga lang yung responsibility na supposed to be na magtrabaho ka dapat muna, mag-ipon ka muna ng pera, magplano ka muna ng business. Ay, Sir Buyet nga nagplano ng skill eh. Ano lang talent ni Sir Buyet eh. Di ba, Buyet, no? Oo nga.
Ano lang pala, bisyo lang siya to. Pero hindi naman talaga siya kinukontra. Parang example ko lang talaga sa kanya na mahirap talaga. Mahirap na may bisyo ka, mahirap din kasama ng maaga. Hindi naman sinasabing masama siya. Ano lang, mahirap talaga i-stop ang bisyo. Kung mahirap din yan, then mahirap din ang wala ring pera. Oo, mahirap din ang sitwasyon ngayon na makakain ka araw-araw. It's true. Oo. Pero hindi naman yun lang yung mga example yung si Lucky na yun, yung aso na yun. Naniniwala talaga ko sa si Piercat, yung pusa namin na ano. Piercat! Piercat! Naniniwala ko talaga na ang pagmamahal ay ano talaga siya, medicine. Hindi sa skandal or mga jojowa doon. Yung parang inspired lang ba? Yung parang na-feel mo na yung nagmamahal sa'yo. Gamot talaga yun. Tignan mo sa Proverbs. Yung ang masayang puso ay gamot sa katawan. Kahit gaano man ka hindi maganda ang sitwasyon ng buhay, hindi man masaya or ano man, ibig lang, yun lang din. Pero ang masayang isip at katawan, kahit pagod ang katawan, yun ang nagre-repair sa katawan. Parang naniniwala ko, samahan mo sa good food, mga gulay, or kung maaari, mas maganda, mo isang vision, may mga vitamins, talagang maganda siya. Pero, expect talaga na ang buhay araw-araw, talagang habang tumatagal, kumakain ka araw-araw, gumagastos ka, so, saan mo kukunan yung panggastos mo? So, siyempre sa trabaho yun, di ba? Then, konti lang yung kikitaan mo. Supposed to be, mahirap talaga ang magdapat sa buhay talaga ang mga kabataan. Mahirap talaga, maghihirap ka muna bago ka ginahawa ang buhay mo. Parang magbuo ng bahay, kailangan mo muna maghirap, mag-sacrifice para pagtanda mo, mga 20s o 30s mo, hindi ka talaga mahirapan, lalo na mag-asawa ka na sa 30s mo. Kung napaaga mo siya, ang problema, matindi talaga. Kasi wala ka na pang lotion, magdadry na yung skin mo, magsi-safeguard ka na lang, marami nakarelate dyan. Tapos, nabibang bisyo pang iba, di ba? Wala pang ipon, din ang sahod mo, din bang pagkain pa lang. May pagkain pa lang guys sinasabi lang natin ang reality. Pagkain pa lang at upa pa lang guys, ubos na yung sahod mo. Okay, hindi tayo discouragement or nagagalit sa buhay. Okay, sipag to Sir Buyet kahit break time, nagtrabaho pa rin Oo. Yun lang din iwan ko sa kanya Kahit wala pa nga ang bayad si Sir Buyet, wala pang asawa nga Pero masipag na nga siya Kailangan talagang ganun na talagang gagawin natin mga kabataan. Yung pag-aaral mo, hindi lang sapat ang pag-aaral, kailangan din sapat din ang pera. Kasi sa trabaho talaga, pera-pera kasing labanan talaga sa buhay. Pera-pera talaga. Sa Sir Buyet, kahit break time, trabaho pa rin to Yan, sa mga electrical. Mahirap din yung yun lang din na masasabi ko na hindi din talaga ganun kadali. Kailangan talaga na sakripisyo talaga, sacrifice. Kailangan mo na pagtitiis, kailangan mong pag-intindi, kailangan mo mag-analyze kasi ano talaga. Hindi ko naman sinabing magpakamatay na. Hindi naman akong sinasabi na huwag ka na magtrabaho, huwag ka na mag-aaral. Hindi naman ganun ang punto ko. Ano ba, ang punto ko lang, may panahon para sa lahat ng bagay. Kasi kung maaga ka, nag-asawa, siyempre mahirapan ka talaga. It's a trap talaga. Death trap. Para yung sinkhole na parang tumatayo ka sa lupa, para kang dahan-dahan nababaon, nilamon ka sa lupa, parang sinkhole. Yung parang lupa na parang malambot din, parang dahan-dahan ka rin bumababa. Ganon ang mag-asawa ng maaga. Kung mahirap ang buhay talaga, siyempre, bugbog ka doon, grabe pagod, hirap, sacrifice, tiis, mga insulto, tatanggapin mo ang pagod, puyat, sakripisyo, para makapera ka. Ganon talaga. Pero kung napaaga mo ng maaga, kasi skandal lang, ayaw talaga na sa bus na doon sa Mindanao na huwag mo ipagpalit ang buhay mo sa saglit at kunting kaligayahan lang. Hindi ka talaga totally happy. Lalo na sa trabaho talaga sa Manila, sa ibang bansa, patayan talagang trabaho. Para silang bayani. Grabe nilang sakripisyo talaga. Paghihirap, sakripisyo para ipadala lang yung pera sa pamilya dito sa Pilipinas. Ano lang talaga ang naka-break time natin, nagpapasaya lang sa atin? Internet.
social media, Facebook, YouTube. Doon naman tayo nag-ano parang ano lang pangpakalma sa sa stress sa buhay Doon tayo tatakbo sa social media, sa YouTube, sa iba, sa TikTok, para makakuha ng mga idea at magagamit din sa trabaho. Totoo po yun. Yun lang din ang masasabi ko na medyo buhay talaga, patayan talaga. Oo. Talagang para tayong buhay natin, parang training ng army at saka ranger Yung talagang sabihin mong pinakamabaliw na training, pinakabaliw na trabaho, talagang matindi na trabaho, walang pahingan, walang tulugan, matagalan, walang liguan. Doon talagang buhay Parang ganun Walang takbuhan na walang tigilan, pahirapan lahat ng oras, sitwasyon. Ganun talaga ang buhay. Parang sa buhay sundalo din tayo Habang kang buhay na sundalo, para ka rin teacher. Nag-aaral ka rin sa sarili mo sa school. At sa trabaho, para ka rin teacher, army, at sa trabaho, parang janitor na para sa Jollibee. Biro mo, teacher ka na, army ka pa, para ka pang sa trabaho. Down na down ka talaga. Yun lang din na wala tayong choice dumadaan talaga tayo sa step by step. Kung iba sumushortcut sa loto, ang iba sa sabungan, sa casino, bihira lang yung talagang maganda talagang mano-mano, step by step talaga. Yun lang din na kung wala talaga tayong kaalaman, wala talaga. Yung mga calculated yung mga galaw natin na kwintado, calculated na yung mga movement natin. Lalo na may bisyo ang mga tao, kailangan magtubol sipag na, lalo may anak ka, asawa, mas double, triple, or 4 times ang sipag mo. Oo. Pero kung single ka lang at saka matagal ka mag-asawa, medyo relax ang buhay mo. Plus, nakaipon ka ng maayos. Kasi, nahabol mo kasi ang mga bilihin Doon tayo naghahabol sa inflation Ito kasi nagpapahirap Dating 2,000 lang upa, ngayon 4,000 na, 5,000 na ang isang tao, isang kwarto. At ang sahod mo, magkano lang sahod mo? Ang sahod, konti lang yung taas. Yung bilihin, yung mga necessary, yung mga necessity, pagkain, upa, kuryente, tubig, tumaas. Yun kasi nga ang sahod mo, doon lang kasi sa necessity lang, sa mga basic needs lang talaga. Yun ang nagpapahirap sa tao, yung pagkain pa lang. Di ba? Basic needs pa lang. Paano na lang kung mag-asawa ka pa rin, mag-iskandal ka ng maga? Kahit gano'ng kalaki yung sahod mo, hanggang doon lang talaga. Pagkain lang. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po. Applies. Kasi ito. Assistant tayo ito. Pero. Ayan. Yun lang talaga. Napakahirap talaga. Nadyan dito. Helper, assistant kung ang totoo talaga, yun talaga. Yun ang sinasabi ko, yun ang talagang totoo. Kung babasahin mo, kung may mapa ka sa buhay mo, kung may map ba, life map, kung ano lang talagang direksyon na pupuntahan mo sa buhay, kung saan pupunta, anong direksyon, anong dapat mong gagawin. Kung wala kang direksyon sa buhay, kasi nailad ka, naloko ka sa mga love life, mga teleserye, mga love team. Masaya naman maging in love, di ba? Maganda yung pakiramdam, feeling mo. Totoo yun. Pero huwag ka magpanlilang sa reality. Huwag ka magpaloko sa ang reality talaga. Pagkain mo pa lang, nakakain ka araw-araw, pinahirapan na tayo. Hindi natin kinontra ang gobyerno, para ang sitwasyon, ang sistema, pinahirapan ka na. Samahan pa sa mga unhealthy food, processed food. Medyo parang lang to parang illusion lang Kung mali-mali ang decision mo na pag-asawa, na maaga ka, illusion lang yun. Hindi talaga yan totoong kaligayahan. Lang yan, temporary lang yan na kaligayahan. Ang parang 100%, 99% kahirapan, 1% lang ang kaligayahan. Huwag mo sabihin na hindi ka rin magsasawa sa asawa mo. Hindi ko naman sinasabi yun na pag wala kang... Hindi ako hater. Yun talaga, sabi lang natin ang totoo, di ba?
Maganda talaga yung dahan-dahan ba? Dahan-dahan. Huwag lang na yung biglaan agad, di ba? Pag kita ni crush, di nangyari agad. Pera agad, yung ganun. Pag trabaho, hindi ganun kadali. Kung haters pa talaga ako, hindi na ako magsishare nito. Sabihin ko lang, selfish ba? Bahala na kayo dyan sa buhay nyo. Mga kabataan, di ba? Marami na naghihirap, di ba? Ayun ang gusto ko lang sa vlog ko. Na wala maghihirap, di ba? Dapat smiling face ba? Masaya, di ba? Kung maiksi lang ang buhay, hindi ka, malungkutin ka pa at magalitin pa tayo, walang saysay ang buhay natin, di ba? Yun lang din na gusto lang natin na maganda ang buhay natin. Di ba? Huwag natin na sulo lang natin yung kaalaman. Kasi sabi pa ni Sir Boyet sa ating kwento, ligtas ang may alam. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po.